Hi guys! Ayan, good afternoon. Welcome to my channel. Ako nga po pala si Tina Dendera ng Teen Store. Ayan guys, good afternoon. Ayan guys, for today's video, ayan, share ko lang sa inyo. Medyo malungkot ang tindera, pero nakangiti. Pero deep inside guys, ay medyo malungkot ako ngayon talaga na masakit sa damdamin ang mangyayari ngayon for today. Kasi, meron kasi akong i-give up na isa sa okay naman na business ko ngayon. So, ito ay ang aking Selecta. Ayan. Sa Selecta ko guys, ito guys ay nakasama ko na ng 3 years na to sa aking business guys. Pero bakit mo siya i-give up? Yan ang magiging tanong. Sa kadahilanan po kasi na okay naman tong King Selecta guys, kaso lang ang pinaka problema ko guys is yung sa kuryente. Yun talaga guys ang pinaka main reason ko kung bakit ko siya i-give up na, ipo-pull out ko na to any moment. Ayan, itong Selecta ko kasi si kuryente kasi guys ay medyo mataas na yung aking bill ng kuryente guys. Pumatong na siya ng nasa 3 plus na po yung aking bill. So ano ba naman yung gamit ko guys? Ang gamit ko lang naman itong freezer, itong maliit kong ref, and then meron akong rice cooker washing machine na halos almost isang beses lang ako maglaba para sabay-sabay na nga. And then meron akong TV maliit lang, tapos 2 ventilador at 3 maliliit na ilaw. So yun lang ang gamit ko guys, wala akong aircon. Iba ko na itong Selecta ko guys kasi talagang masyado nang po tumaas yung kuryente. Kaya ngayon medyo ito yung isa sa i-give up ko na. Although okay naman ang kitaan dito sa Selecta, kaso lang kapag ka po kayo ay nagsiselecta, hindi naman po talaga siya nagbibigay ng, wala naman po tong wala naman tong binibigay na pang ilaw, ganon. Walang ganon. Tanging yung doon ka lang kukuha talaga. So kung magkano yung magiging tubo mo dito sa mga Selecta product ay talagang dapat maitubo mo siya pambayad sa kuryente guys. Pero sa ngayon talaga guys, pati tubo puhunan is talagang naibigay ko sa kuryente guys. Kasi ganun siya kalaki guys, nasa 3 plus halos na yung aking kuryente. So hindi na po talaga yun pwede para sa, kasi mga ganun pag umabot ng 3 plus guys is talagang naka-aircon ka na nun, nagpo-consume ka na rin ng aircon nun guys. So kami naman halos tiis na tiis kaming napakainit, pero bakit ganun guys, at pataas pa ng pataas. Ito yung pinaka-recent ko na na bill ay nasa 3 plus yung binayaran ko. Then ngayon, nasa 3 plus mahigit pa sa binayaran ko na last bill ko. So yun na nga guys, kikwento ko lang shortly tong aking Selecta journey ko noon. Na-vlog ko to nung unang punta niya sa akin dito, pagdating ng mga item products. Ayan, excited talaga ako na magkaroon nito guys, kasi ito talaga, love ko talaga si Selecta. Ang kaso nga lang guys, nung hindi pa to dumadating sa akin ay ang bill ko lang talaga guys ay umaabot lang ng 1.6, mataas na yung 1.6 guys, ganun lang siya umiikot. Pero guys, nung dumating nito, expected ko na talaga, ang sabi rin naman sa akin na magdadagdag talaga to ng 500 sa inyong bill. So, yun, nagtaas talaga siya guys. Naging 2,000 na siya halos. Pero hindi siya ganun kataas na taas. So, kliyente na yan ay talaga namang tumaas siya sa ngayon. So, ito, nung pumunta to sa akin ay nasa lang naman, umabot lang nasa 2.1, 2.2, ganun lang naman yung bill. So, kiri-bum-bum pa naman yun yung mga time na yun. Kasi yung mga discount, yung mga gobyerno na, alam niyo yun, parang consumer na pala yung nagbabayad na hindi namin alam na may ganun na pala. Kahit ano pa kasing senaryo or kahit anong explanation nila dyan, kung pabor ba sa consumer yan, is
ala, 'di ba? Nilagay na lang nila kung pabor ba sa kanila, sa amin 'yun na nagbabayad ng consumer, 'di ba? May abiso ba sila? Parang gano'n. So, naglagay na lang sila na naglagay ng mga charges diyan, kuryente na yan. Basta lumaki naman ang lumaki ang bayarin ni consumer. So, nakakahiya na talaga. Yun na talaga ang isang pinaka-rason ko guys kung bakit ko siya i-give. So, nung time na yun, pinaka-last recently na ano ko guys na resibo na aking bill ay umabot na siya ng 2.8. So nangangamba na ako guys dahil 2.8 na. So parang yung naging kuryente issue na yun. Tapos naging 2.8, naging 2.9 hanggang sa umabot na ng 3. Kangamba na ako noon guys na baka ayun na nga, nagkatotoo na nga yung pangamba ko na tataas siya pa. So tumaas na nga. Recently na inano ko guys na bill ko is nasa 3 plus na talaga, almost 3.4 na. So ala, sabi ko ano na to, wala na talaga, halos nadamay na yung tubo, yung puhunan ko dito sa Selecta guys is talagang doon ko talaga siya nilagay dahil wala akong choice. Pati yung iba kong paninda guys na benta is nilagay ko talaga sa at hindi ko pa alam na baka tataas pa yun o sana naman Lord wag nang tumaas kasi wala na katulad nito na may pinapag-aral pa kami ngayon na college kaya naku Lord ano talagang sana wag naman kasi nag-iipon na ako ngayon ng pang college namin para sa aking anak na magka-college. So eto na, kaya napag-usapan na nga namin na i-give up ko na to, itong aking Selecta. Okay naman tong kitaan dito guys sa Selecta, kaso lang kung kayo po ay magse-Selecta talaga is i-ano nyo na po yung sarili ninyo na ihanda nyo na ba yung sarili ninyo na magdadagdag talaga to ng 500 to 600 sa inyong bill kung gusto nyo magkaroon ng Selecta. So, katulad niya ngayon, na sobrang taas, huwag muna kayong kumuha talaga ngayon ng Selecta dahil yun yung pinaka-main reason ko talaga guys, yung sa kuryente guys. Kaya ko na siya i-give. So, katulad niya ngayon, taas na rin yung price ng Selecta. So, kailangan din syempre mag-adjust din ng price ng mga items. So, isa pa yun sa naisip ko baka mamaya sa sobrang pagtaas di ba baka wala na rin bumili. So nataasan ko na to kaya okay pa rin naman kaso hindi na nakikiri ng mga ibang bata na gustong bumili kasi na medyo mataas na. So hindi ko rin naman siya pwedeng babaan din na ganun pa rin ng SRP sa kanila kasi medyo ano na yun halos piso, 2 piso lang ang tubo para hindi talaga yun pwede sa pambayad ko sa kuryente. So, ayun, napag-usapan namin ng aking kasama na i-give up ko na talaga to guys. So, sa susunod na lang, kung halimbawa naman na makaluwag kami sa susunod na panahon, diba, pwede pa rin naman akong mag-avail uli ng Selecta. Pero, syempre ayun na naman yun nga isipin na lang na kung ready na ba uli sa pagdagdag uli ng bayarin. So yun na diba kasi katulad yan ngayon guys, nag-iipon ako ngayon na ubos lahat talaga yung aking puhunan dahil nga sa pagbabayad ko sa kuryente. Kaya ngayon di pa ako nakakapamili, nag-iipon ako ng aking pampuhunan para makabili naman kahit pa unti-unti sa aking tindahan. So, nagbabawi ako ngayon. Ngayong araw na to, itong week na to guys, kasi ayan, yun ang aking nagiging problema sa ngayon. So, ayun guys, mamaya-maya, any moment, baka kukunin na to. Ito naman yung mga nasa loob nito guys. Marami pa akong naman mga item products na Selecta products guys. So, iano na lang to guys, i-refund. Pati yung insurance dito sa Selecta Place Service, meron tayong 1,000 na makukuha kasi meron 1,000 insurance na ibibigay mo bago ka mag-avail ng ganito guys. So, magbibigay ka din sa kanila ng ganito.
almost 6,000 halos yung aking binayaran ng time na pag kumuha ka ng Selecta. Okay, so mamaya-maya titignan natin kung anong oras kasi isa pa yung sa pinoproblema ko itong kausap kong ahente na hindi naman na nagre-respond. Kailan to kukunin din. Ang dami pang babaklasin guys bago to magbukas ng tindahan na ilabas to dahil ang dami babaklasin, ang dami pang gagala aalisin na ng screw, aalisin sa bintana, basta marami pang gagawin dyan kaya bahala sila, maghihintay sila kapag dumating yun. Kasi kailangan dumating yung aking Diyosawa guys para matanggal yung mga kailangan pang tanggalin bago to ilabas. So, anyways, malungkot. Habang talaga nag-explain ako guys, alam nyo, nagpapatak na ang aking luha pero kaya nga gawa ganyan. Kasi walang ko talaga 3 years kaming nagsama ni Selecta guys kaya medyo matagal-tagal na rin panahon. Ngayon wala namang problema tong aking freezer guys. Natutuwa nga ako at wala naman tong problema, di katulad ng iba na may problema sila sa freezer kaya nila pinapalitan. So iba-vlog ko na lang uli yung kung dadating man yun, iba-vlog ko na lang yung i-videohan ko na lang uli yung guys yung pagdating nila dito guys. Okay, so ayan. Mag-iisip na lang uli ang inyong tendera guys kung ano yung pwedeng ipalit dito sa Selecta. Maghahanap tayo ng idea para kasi kailangan kasi talaga meron pang ibang business para magkaroon tayo ng source of income kasi tayo ay magkakaroon kasi ng college na bagets kaya kailangan nating magkaroon pa ng isa pang business kahit na ito ay mawawala sa akin yun. Magpapalitan lang tayo ng iba pang business. So mag-iisip na naman ako kung ano yung magiging business ko na naman. Anyways, ayan. Babalik naman ako dito pag okay ng lahat. Pag kaya na ulit kung wala na siguro kung pang college. Ay wala nang college. Ayan, tapos na. Dapat na gawin. Ayan. So mamaya na lang po ulit kung ano yung mangyayari.